Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang madilim na ulan ay hindi maintindihan ang pagtingin sa Aaron, hindi alam kung ano ang gusto niya. Hindi ba niya gustong patayin ang lalaking ito noon pa? Paano niya mapipigilan ang pagpapakamatay ngayon? Tinatanong kita, sino ang nag-uutos sa iyo na gawin ang mga ilegal na aktibidad at transaksyon na ito? Ikaw ba ang parehong master ng Lushoy? Malamig na sabi ni Aaron. Nang marinig niya ang mga salita ni Aaron, lalo na nang mapansin ni Aaron na pinag-uusapan niya ang Lushoy City, may biglang gulat sa kanyang mga mata. Nakakalungkot na ginulo ni Ye Gotcheng at ng iba pa ang lungsod ng Lushoy sa simula. Dahil dito, may naramdaman si Aaron at nagulat siya sa damuhan. I don't know. It's my dad who did all this. Puntahan mo siya. Nagmamadaling sabi ni Zhang. Ang tatay mo ay kapareho ng sagot mo, tinanong ka namin, kaya, kami, malamig na sabi ng tula, at saka nagpunas ng lalamunan. Si Zhang Beibei ay natakot na manginig. Nang marinig na pinatay ang kanyang ama, tuluyang bumagsak ang huling linya ng depensa ni Zhang Beibei. Kung sasabihin mo sa akin kung ano ang nasa likod nito, hahayaan na kita. Malamig na sabi ni Aaron. Anyway, patay na ang tatay mo, at marami kang maiiwan na pera sa pamilya mo, at walang mag-aalaga sa iyo sa hinaharap. Tamang gumawa ng tunog si Ivory. Dapat sabihin akong direktang winasak ng mga salita ni Aaron ang psikolohikal na depensa ni Zhang Beibei sa pamamagitan ng karahasan, hinayaan ni Ivory si Zhang Beibei na sirain ang kanyang sariling psikolohikal na depensa. Talaga bang bibitawan mo ako? Zhang North mata na iilawan up pagnanais, swallowed laway, nagtanong Aaron. Ang salita ng isang ginoo ay mahirap sundin. Kumuha ng Aaron sang-ayon sagot, Zhang North isang kagat, mabuti, sinasabi ko. Maging ang mag-ama, sa harap ng mga interes, ay lumilitaw din na labis na malungkot, kahit sa Zhangbei dito, mapatla na parang malamig ang dugo. We really serve the same person as Lushoy City. After the accident in Lushoy City, Qinglong City has become the focus of that person's development. Halos araw-araw, marami kaming nahuhuli na mga virgin at ipinapasa sila sa taong iyon sa batch. Hindi mo ginagawa ito para ibenta ang mga babaeng iyon sa mga brothel, di ba? Paano ang mga babae? Aaron, hindi ko alam kung ano ang gagawin, ngunit sigurado akong hindi ito nagbebenta sa mga brothel. Tiniyak ni Zhang Beibei na akala niya ay nagbebenta rin siya ng mga brothel, kaya tulad ng mga nasa Lushoy City, uusigin niya ang ilang kababaihan ng maaga, ngunit siya ay pinagalitan sa oras ng panganganak. Natural, hindi niya maintindihan. Kung tutusin, basta iba ang mga babae, pwede ba silang pumunta sa mga brothel? Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi ito ang kaso. Para sa mga babaeng iyon. Sinabi ito ni Zhang Beibei at tumingin kay Aaron ng may takot. Sila, ano ang ginagawa nila? Hindi ko alam. Ang mga babaeng hindi makapaghatid ng mga paninda ay papatayin sa parehong lugar, at ang mayroon, ay hindi na makikita sa mundong ito. Ibinaba ni Zhang ang kanyang ulo sa hilaga, sa takot na siya ay bugbugin. Maging ang tono niya ay puno ng kunwaring hiya. Ang grupo ng mga kababaihan ni Ivory ay hindi maiwasang makahinga sa aircon. Ibig sabihin,
Kalunos-lunos ang kapalaran ng mga babaeng nahuli dito kahit anong mangyari, dahil naghihintay sila ng kamatayan. Nakalak ang mga kilay ni Aaron. Bakit gusto mong maraming babae ang mamatay? Nag-aalay ka ba ng mga sakripisyo sa buhay? Ngunit hindi ito nangangailangan ng napakaraming tao. Hindi ba? Anong klaseng evil skill to? Sumimangot ang madilim na ulan. Tumanggaw si Han Sanchen. Sa katunayan, ito ang nahulaan ni Han Sanchen. Bagamat hindi niya alam kung anong masamang kung fu ang ginawa niya, maraming tao ang gumamit ng lalaki at babae upang pinuhin ang masamang kung fu mula noong sinaunang panahon. Kung ganoon nga ang kaso, talagang malinaw na maipaliwanag nito ang lahat ng mga aksyon ng pag-aresto sa mga batang babae sa kasalukuyan. Sino ang lalaking nakausap mo? Saan ko siya mahahanap, at ano ang pangalan niya? Malamig na sabi ni Aaron. I don't know. These things are always controlled by my father himself. Kahit ilang beses na akong nakapunta doon, iba-iba ang mga lugar sa bawat pagkakataon. At saka, the other party take the initiative to contact my father. Ang masunuring paraan ni Zhang Beibei. Yun lang. Medyo masama ang loob ng Aaron. Opo, yun lang po sir. Nasabi ko na po sa inyo lahat ng nalalaman ko. Pwede niyo po ba akong bitawan? Kinakabahan ni Zhang patungo sa hilaga. Oo, dapat totoo ang sinabi ko. Pwede mong sabihin sa akin kung aling kabayo ang gusto mong bitawan ko. Aaron. Ano Zhang Beileng, halatang hindi naintindihan ang kahulugan ng Aaron. Nang marinig ito ng tatlong babae, hindi nila napigil ang matawa. Kahit si Minggayo ay hindi napigil ang itaas ang sulok ng kanyang bibig sa oras na ito. Zhang napagtanto ni Beibei na siya ay naloko at hinayaan siya na iyon ang ibig niyang sabihin. Hindi mo ako maloloko. Handa nang umiyak si Zhang Beibei. Ngunit sa mga oras na ito, nakangiti na si Aaron, dahan-daang lumapit sa kanya. Isang hakbang pasulong si Minggayo at pansamantalang nagtanong, Xingyao, naaalala mo ba ako? Kahapon ako tumira sa bahay mo. Minggayo ang pangalan ko. Panipi, huwag kang matakot. Sumama sa akin ang mga taong ito para iligtas ka. Gaya ng nakikita mo, pinaghiganti ka na ng lalaking nang bully sa'yo kanina. Sa dilim, bahagyang umiling ang dalagang nanginginig sa sulok ng dingding. Parang gusto niyang makita si Chumang Mangmangyo mula sa mga bitek ng buhok niya. Matapos makita ng malinaw si Minggayo, bigla siyang nagkaroon ng reflection. Bagamat natatakot pa rin siyang magkulot, nagsimula siyang umiyak ng mapait. Tumakbo si Minggayo sa selda at marahang niyakap ang dalaga sa kanyang mga bisig. Tinapik niya ang kanyang balikat gamit ang kanyang kamay at inaliw siya. Hinayla ni Aaron ang tatlong babae ni Ivory, tumayo at umalis. Sa oras na ito ang pinakamahusay na pagpipilian na hayaan silang tumahimik. Bago gumawa ng ilang hakbang, hindi na mamalayan ni Han 3,000 na lumingon sa likod, ngunit biglang nakita si Xingyao na umiiyak habang ang ulo ay nakabaon sa balikat ni Minggayo. Tila tinatitigan siya nito sa pagitan ng buhok nito, at tila may kakaibang ngiti ang bibig nito. Ngunit ang liwanag ay masyadong madilim, at ang kanyang buhok ay malambot. Hindi malinaw na nakikita ng Aaron. Nasasaktan lahat ang mga tao sa mag-amang aso. Paano sila matatawa? Umiling-iling, lumabas si Aaron. Matapos maghintay sa wellhead ng halos 20 minuto, nang gustong bumaba ng 4 para tingnan kung may problema, lumapit si Minggayo sa batang babae na si Xingyao. Sinadya ni Minggayo na sinusuklay ang buhok ni Xingyao, hinubad ang kanyang coat at hinugasan ang kanyang mukha. Sa ganitong paraan, si Xigyao ay hindi lamang normal, ngunit maaari ding makita ng mga tao ang kanyang mukha. Si Liu Mei ay may mabituing mata, maliit na bibig at manipis na labi. Siya ay medyo kabayanihan at banayad. Kahit hindi siya magbihis, siguradong maganda siyang babae, hindi bababa sa kliyesyoy at tula. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali ng kadena ng tubig mula sa likuran. Aaron ay hindi maintindihan ang isang paraan, Dark Rain Girl, ito ay kung paano. Walang magawa si Minggayo, tumingin kay Xingyao, at nagsabi, napipilitan din akong maging walang magawa. Masyadong malaki ang atake ng bata, at determinado akong mamatay. Kaya, para sa kapakanan ng kanyang buhay, maaari ko lang siyang limitahan. Panipi, nang marinig ang mga salita ni Minggayo, muling bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Xingyao. Minggayo, nakikiusap ako,
Gusto mo bang mamatay ako sa mundong ito? Marumi ako, marumi ako. Panipi, bumantong hininga din ang tatlong anak na babae ni Ivory. Para sa isang babae, ang kailan isang puri ay minsan ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling buhay. Masyadong normal ang inaalipusta at gustong mamatay. Paano ka mamamatay? Hinihintay ka pa rin ng tatay mo sa bahay. Aaron advised, ang nakaraan ay bangungot. Bata ka pa at marami pang hinaharap. Panipi, Han 3001 words just fall, Star Yao cry more severe, madilim na ulan din bahagyang bumaba ang ulo. Nang hindi siya nakita ni Xing Yao, lumabas ako para hanapin siya, ngunit matapos mabaigo ang paghahanap, nalaman kong napatay ang kanyang ama. Ang grupo ng mga tao na iyon ay dapat gustong pumatay ng mga tao, at sinundan ko ang gang ng mga mamamatay tao upang alamin dito. Napayuko si Mingyu at tumingin kay Aaron. Patay na ang tatay ko, maduming tao din ako, wala nang lugar para sa akin sa mundong ito, Minggayo, patayin mo na ako, hayaan mo akong makasama muli ang aking ama, okay. Malungkot na umiyak si Xing Yao. Napagtanto ni Aaron na tila may binanggit siyang isang bagay na hindi niya dapat binanggit, at nakonsensya siya. Nag-aalalang nakatingin si Minggayo kay Xing Yao. Pagkatapos noon, nagngangalit siya at sinabing, well, you can go back to the palace with me, okay. Nang marinig ito, sa wakas ay tumanggo si Xing Yao ng mali. Hindi na raw maibabalik ni Henry ang sinumang babae sa palasyo ng Tianhai, kung hindi ay magiging si witch siya. Sumimangot si Ivory. Ito ay hindi isang alamat, ito ay totoo. Ang madilim na ulan ay marahang tumanggo at binigyan si Su ng mapait na ngiti. Kung gayon ikaw ay magiging miserable. Leader ng alyansa, bakit hindi natin isama si Xing Yao? Sa oras na ito, hinanap ng wika ng tula si Tao mula sa Aaron. Kami, Han 3,001 leng. Oo, nakakatanggap ka pa rin ng mga tao, at ang ating pinuno ng palasyo ay maaaring magturo sa kanya na magsanay. Walang sino mang maglalakas loob na ay bully siya sa hinaharap. Bukod dito, ang nakatataas at nakabababang kapatid ng palasyo ng Biyaw ay maaaring protektahan siya at mahalin siya. Ang tubig ng taglagas ay sumusunod din sa daan. Medyo napahiya si Aaron. Naramdaman niya ang pagkahilo ng ulo niya at magsasalita na sana siya. Malungkot na tumingin si Ivory kay Xing Yao at sinabing, sa tingin ko ay makatwiran ang sinabi nila. At saka, paano ako magiging asawa ng pinuno ng alyansa ngayon? Maaari mo ba akong padalhan ng isang katulong na babae? Tingnan Ivory ang lahat ng nakabukas ang bibig. Aaron kalikasan ay walang anumang dahilan upang tanggihan, tumingin sa mata Star Yao, batang babae, gusto mo. Hindi pumayag si Zigyao. Sa halip, sabik siyang tumingin kay Minggayo. Hindi sumasagot si Minggayo. Tinitingnan niya ang Aaron sa lahat ng oras at tila iniisip ang tungkol sa personalidad ni Aaron. Don't worry, girl. Gentleman ang leader natin. Ngayon ang palasyo natin sa Baguio ay sumali na sa alyansa niya. Oo, babae, ang leader namin ay isang sikat na misteryosong lalaki. Hindi ka makapaniwala sa amin, pero dapat naniwala ka sa pangalang ito. Masaya ang taglagas na tubig at tula. Ikaw ba ay isang misteryosong tao? Bahagyang sumimangot ang madilim na ulan. Aaron ng kaunti walang magawa, ang dalawang wenches bibig mabilis, bagay sa pulong na ito, din ay maaari lamang nod, tama. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po